Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bigyan niyo po kami ng aming makakain sa araw-araw at maraming salamat po sa biyayang ipinagkakaloob niyo sa amin sa pang-araw-araw. Salamat po sa mga biyaya at lakas at sa gabay na ibinibigay niyo sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, sa mga nagagawa namin masama at sa mga naiisip namin masama. Panginoon, gabayan at patnubayan niyo po nawa kami, ang aming mga kaibigan, pamilya, at ang mga tao sa sanlibutan. Yun lamang po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo magsiupo, ay pulutin niyo muna mga bata ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. Tapos ayusin niyo ang mga hanin ng inyong mga upuan. Maliwanag ba? Okay, maaari na kayong magsiupo. Bago natin simulan ang ating talakayin, ano muna ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Sino makapagbibigay? Tama, ito ay tungkol sa mga bahagi ng kwento. Ano ba ang mga bahagi ng kwento? Mahusay, ito ay tauhan, tagpuan, at saka ang wakas. Ngayon, ano ba ang tauhan? Tama, ang tauhan ay yung karakter o yung gumanap o yung taong gumanap sa kwento. At ano naman ang tagpuan? Mahusay, ito yung lugar kung saan nangyari ang kwento. At ano naman ang wakas? Tama, ito yung pagtatapos ng kwento. Ngayon, mukhang kayo na may natutunan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, tayo muna ay magsitayong muli at tayo ay aawit. Handa na ba kayo mga bata? Okay, ipi-play ko lang ang kanta. Sabay-sabay nating kakantahin. Ang pandiwa ay salitang kilos o galaw. Tara ng pag-aralan, makinig ng malaman. Tumatakbo, lumalakad, sumasayaw, kumakanta, kumakain, nagdarasal, tumutula, tumatawa. Mga galaw na kaya mo, lahat ng ito'y pandiwa. Uy, isang kilos, igalaw mo, ito'y pandiwa, nalaman mo. Tumatakbo, lumalakad, sumasayaw, kumakanta, kumakain ng darasal, tumutula, tumatawa. Mga galaw na kaya mo, lahat ng ito'y pandiwa. Uy, isang kilos, igalaw mo, ito'y pandiwa, nalaman mo. Pandiwa, nalaman mo. Okay, ngayon mga bata, tapos na natin kantahin ang kantang pinamagatan na Pandiwa. Ngayon, ano bang napansin ninyo sa ating kinanta? Magaling, ito ay galaw, yung kilos na ginagawa ng isang tao. Ngayon, itong kanta ating kinanta ay patungkol sa ating talakayan. At nag-enjoy ba kayo sa ating kanta? Okay, mabuti kung ganon. Ngayon, ang ating topic ay tungkol sa Ngayon, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pandiwa. Ano ang pandiwa? Ang pandiwa ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng mga kilos. Ang pandiwa ay may tatlong panahunan. Ito, ang pandiwa daw ang tawag sa salitang nagpapakita ng kilos. Ang halimbawa, doon sa ating kinanta ay sinabi naglalakad. Tapos tumatakbo. Tumatalo, nagdarasal. Ito ba ay salitang kilos? Tama, ito ay salitang kilos. At ito ay tinatawag nating pandiwa. Ngayon, may tatlong panahunan ng pandiwa. Ito ay ginawa na, ginagawa pa, at
ginagawa pa lamang. Kapag sinabi natin ginawa na, ito ay natapos na. At sapagkat sinabi natin ginagawa pa, ito ay kasalukuyan na ginagawa pa lang natin ngayon. At kapag sinabi natin ginagawa pa lamang, ito ay ginagawa pa lamang, ito ang ibig sabihin, ito ay gagawin pa lang natin. Ibig sabihin, hindi pa natin nasisimulan. Ano bang halimbawa ng ginagawa na? Ng ginawa na? Una, kumain. Ang salitang kumain ay tapos na. At pag sinabi natin kumakain, ito ay ginagawa pa. Ibig sabihin, ngayon ay ginagawa pa lang natin. Kumakain. At pag sinabi natin kakain, ito ay ginagawa pa lamang. O ito ay hindi pa nasisimulan. Ngayon, nanonood. Ang nanonood ay salitang nagawa na o yung nanood. At pag sinabi nating nanonood, ito ay kasalukuyan nating ginagawa ngayon. At pag sinabi nating manonood, ito ay ating gagawin pa lamang, pwedeng mamaya at pwedeng bukas. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. Ngayon, umalis. Ito ba ay ano? Ginagawa pa lang o ginawa na? Tama, ito ay ginawa na. Pag sinabi nating umalis, ito ay pwedeng ginawa pa o ginagawa pa lamang ngayon. At pag sinabi natin aalis, ito ay pwedeng gawin niya mamaya. Aalis siya mamaya. Pag sinabi natin yun, aalis, gagawin pa lang niya. Halimbawa, aalis kami mamaya. Papunta kami sa parke. Yun ang halimbawa. So, hindi pa siya ginagawa. At ito ay mamaya pa lang. Maliwanag ba yun mga bata? Magaling. Ngayon mga bata, ang sabi natin na ang pandiwa ay salitang nagpapakita ng kilos. Ngayon, ito ay isulat sa loob ng kahon ang tamang sagot. Ngayon, isusulat natin kung ano ba ang ginagawa ng tao o ng mga tao dito sa larawan. Isusulat natin sa loob ng kahon. Una, ano kayang ginagawa ng batang babae? Sa unang larawan, anong ginagawa ng batang babae? Tama, ito ay nagbabasa. Nagbabasa. Ang batang babae ay nagbabasa sa library. Yun, pag ginamit natin siya sa isang pangungusap. Sa pangalawa naman, ano ang nakikita nyo sa larawan? Anong ginagawa ng lalaki sa larawan? Tama, ito ay naglalangoy. Siya ay naglalangoy. Kapag ginamit natin sa pangungusap ang salitang naglalangoy, ito ay, ang batang lalaki ay naglalangoy sa swimming pool. Yon. Ngayon, sa pangatlong larawan, ano kayang ginagawa ng batang babae ulit? Anong ginagawa ng batang babae? Tama, siya ay kumakanta. Ang batang babae ay kumakanta. Ang batang babae ay kumakanta. Sa pang-apat, ano naman ang ginagawa ng batang babae sa pang-apat na larawan? Mahusay, siya ay nagsasayaw. Ang batang babae ay nagsasayaw. Sa pang-apat na larawan, ang batang babae ay nagsasayaw. Sa pang-lima, ano naman ang ginagawa ng batang lalaki sa kalimang larawan? Mahusay, siya ay tumatakbo. Tumatakbo. Ang batang lalaki ay tumatakbo. Ito bang mga ito ay salitang kilos? Tama, sila ay tinatawag nating pandiwa. Sa ika-anim na larawan, anong ginagawa ng batang babae? O ng babae, anong ginagawa? Naglalakad. Magaling. Ang batang babae ay naglalakad. Ngayon, tatanungin ko,
Ang nagbabasa ay nasalitang kilos? Tama. Ang nagbabasa ay salitang kilos. Ang naglalangoy ay salitang kilos ba? Mahusay mga bata, ito ay salitang kilos. Ang kumanta, salitang kilos ba? Tama, salitang kilos din. Ang nagsasayaw, salitang kilos din ba? Mahusay. Ngayon, ang tumatakbo, salitang kilos ba? Tama. Naglalakad, salitang kilos ba? Mahusay mga bata, ang gagaling ninyo. Ngayon, bigyan ng 5 bagsak ang sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ang huhusay nyo. Huwag niyong kakalimutan na ang salitang pandiwa ay ang salitang kilos. Maliwanag ba? Mahusay. Ngayon naman mga bata, tayo ay magbabasa ng maiksing kwento. Handa na ba kayong makinig? Okay. Ngayon, sabay-sabay nating babasahin. Ang pamagat ay ang paalala ni nanay. Okay, sabay-sabay nating babasahin. Kumakain ng tsokolate sina Melody at Herman habang nanonood ng telebisyon isang gabi. Pasalubong ito ng kanilang nanay pagdating niya galing sa opisina noong hapong iyon. Huwag ninyong uubusin lahat ng laman ng isang kahon ng tsokolate at baka sumakit ang inyong ngipin. Magsisipilyo din kayo bago matulog, paalala ng kanilang nanay. Waring walang narinig sila Melody at Herman. Ngayon, sa palagay nyo, dahil hindi nakinig si Melody at Herman at inubos nila ang isang kahon ng tsokolate, ano kayang nangyari sa kanila? Tama, sila ay nanakit ang ngipin. Nung pagkatapos nilang kumain, hindi sila nagsipilyo at maya-maya pa lamang ay nanakit ang kanilang ngipin. Kayo ba mga bata, kumakain ba kayo ng tsokolate? Aba, oo, masarap ang tsokolate. Ako'y nangangain din ng tsokolate. Pero pag nangangain ba kayo ng tsokolate, nagsisipilyo ba kayo? Tama, dapat magsipilyo pagkatapos kumain ng tsokolate para hindi manakit ang ngipin, para gumanda pa rin ang ngipin. Dahil pag pinabayaan natin ang ating ngipin, ito ay masisira. Maliwanag ba? Mahusay. Ngayon, sa ating binasang kwento, na maiksing kwento, na ang pinamagatang ang paalala ni nanay, ano kaya ang mga salitang kilos? Maari bang ibigay ninyo kung ano ang salitang kilos na binanggit sa maiksing kwento? Okay, kumakain. Ibilugan natin ang salitang kumakain. Sa palagay nyo, ang salita bang kumakain ay ginawa na, ginagawa pa, o gagawin pa lamang? Tama, ang kumakain ay salitang ginagawa na o ginagawa pa. Ito ay ginagawa pa lamang ngayon. Tapos, ano pa ang napansin ninyong salitang kilos? Mahusay, nanonood. Ito ba ay ginawa na, ginawa pa, o ginawa na, ginagawa pa, o gagawin pa lamang? Tama, ito ay ginagawa pa. Ito ay ginagawa pa lamang ngayon. Nanonood sila ngayon, ibig sabihin. Ano pa? Ano pa ang salitang kilos? Tingin nyo, ano pa ang salitang kilos? Tama, magsisipilyo. Ang salitang magsisipilyo. Ang salita bang magsisipilyo ay ginawa na, ginagawa pa, o gagawin pa lamang? Magaling, ito ay gagawin pa lamang. Ang salitang magsisipilyo ay gagawin pa lamang. Maliwanag ba mga bata? Mahusay. Ngayon mga bata, mag-iisip tayo ng mga salitang kilos o pandiwa. Maaari ba kayong magbigay ng salitang kilos o pandiwa? Ilalagay natin dito sa kahon. Una, sino makapagbibigay? Tama, ang salitang kilos o pandiwa ay tulad ng sumasayaw,
sumasayaw. Ang salitang sumasayaw ay pandiwa. Ano pa? Magbigay pa kayo? Tama. Ito ay kumakanta. Kumakanta. Ano pa? Pangatlo? Nagsusulat. Ang salitang nagsusulat ay salitang kilos. Ito naman. Naglalaba. Ang salitang naglalaba ay salita ding kilos o ito ay pandiwa. Panglima. Naglalakad. Ang salitang naglalakad ay pandiwa. Ito ay salitang kilos. Ito, sumasayaw, kumakanta, nagsusulat, naglalaba, at naglalakad. Yan ang mga halimbawa ng pandiwa o ng salitang kilos. Maliwanag ba? Ngayon, magbigay ulit kayo ng pandiwa o ng salitang kilos. Mahusay, magagaling, bigyan ng 5 bagsak ang sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. Panatilihin nyo yan mga bata. Maliwanag ba? Mga bata, meron tayong kwentong babasahin. Ang panibagong kwento nating babasahin ay tungkol sa ang susi sa tagumpay. Ngayon mga bata, kung bago natin simulan ang basahin, ito muna ang aking paalala. Una, kayo ay makikinig ng mabuti. Huwag makikipaghuntahan sa katabi at iuunawain ng mabuti ang kwento. Maliwanag ba mga bata? Okay, sisimulan na natin ang kwento. Ito ay aking babasahin at kayo'y makikinig ha. Ang susi sa tagumpay. Bata pa lamang si Grace ay kinakitaan na siya ng pagiging masipag at matyaga. Ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya sa lahat ng kanyang gawain. Siya na ang inaasahan ng kanyang magulang sa mga gawaing bahay habang sila ay abala sa paghahanap buhay upang sila ay may pantustos sa araw-araw nilang pangangailangan. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, napilitan siyang pumunta sa Maynila. Pinag-aral siya ng sekundarya ng kanyang tiya doon. Mahirap din ang kanilang pamilya kaya't kinakailangan niyang tumulong sa kanila. Naging suliranin niya kung paano siya makakapagtapos ng kolehiyo. Pangarap pa man din niya na maging isang guro. Naglakas ng loob siyang kausapin ang kanyang tiyo na nakapag-asawa ng taga-Quezon, na tustusan ang kanyang pag-aaral. Malapit lang din kasi ang paaralan ng kolehiyo sa kanilang bahay. Madaling araw pa lamang ay gumising na siya upang gawin ang mga gawaing bahay. Pagkatapos naman ng lahat ng kanyang gawain ay nagbabasa siya ng kanyang mga aklat. Tuwing ika-4 ng hapon, pa kasi ang kanyang pasok hanggang ika-8 ng gabi. Pinaplano niyang mabuti ang kanyang mga gawain sa paaralan at sa bahay upang magampanan niya pareho ang mga ito ng maayos. Tuwang-tuwa ang kanyang tiyo dahil nakapagtapos siya bilang guro ng may gintong medalya. Bilang isang guro, ginampanan niya ang kanyang sinumpaang tungkulin sa pamamagitan ng pagtuturo ng kanyang dedikasyon at may puso. Dahil sa kanyang hindi matatawarang kontribusyon sa edukasyon, ginawaran siya bilang isa sa mga natatanging guro ng bansa. Ngayon mga bata, sino ang tauhan sa kwento?
Magaling, ito ay si Grace, ang magulang ni Grace at ang kanyang tiyuhin. Ngayon, ano kaya ang tinapos na kurso ni Grace? Magaling, ito ay guro. Ang kinuha niyang propesyon ay guro. Pangarap niyang maging guro at siya ay naging guro na naging mabuting guro sa mga bata. Siya ay nakapagtapos at ibinigay ang kanyang dedikasyon sa kanyang pagtuturo at sa kanyang trabaho. Ngayon mga bata, ito ang mga tanong. May nihanda akong tanong na inyong sasagutan. Maliwanag ba? Ngayon mga bata, naunawaan nyo ba ng lubusan ang binasa nating kwento? Mahusay. Nakapaglabas na ba kayo ng mga notebook ninyo at lapis? Okay, ngayon sagutan nyo ito. Sagutin ang mga tanong, isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang sagutin ito. Maliwanag? Okay, simulan nyo ng sagutan. Ngayon mga bata, natapos nyo na bang sagutan ang inyong itong mga tanong? Okay, ngayon, sasagutan na natin at titingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, sino ang binanggit sa lathalain? Sino? A. Si Grace, B. Ang nanay, C. Ang tiyuhin. Tama. A. Si Grace. Si Grace ang binanggit sa lathalain. Ngayon, ano ang taglay niyang katangian mula pagkabata? Ano daw ang taglay ni Grace na katangian mula pagkabata? A. Mabait at palakaibigan. B. Masipag at matyaga. C. Masunurin at mapagbigay. Ano? Ano ang sagot? Ano ang tamang sagot? Tama. B. Masipag at matyaga. Si Grace ay masipag at matyaga. Pangatlo, bakit siya ang inaasahan sa gawaing bahay ng kanyang magulang? Bakit? A. Walang kakayahan ang kanyang magulang sa paggawa. B. Lumpo ang kanyang mga magulang. C. Abala ang kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Letter C. Ito ay abala ang kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Kayo ba mga bata, tinutulungan niyo ba ang inyong mga magulang sa paggawa sa gawaing bahay? Tama. Panatilihin niyo yan mga bata. Maliwanag? Okay. Pang-apat, saan siya nag-aral ng sekundarya? A. Sa Quezon, B. Sa Maynila, C. Sa Bicol. Saan? Tama. Ito ay sa Maynila. Panglima, ano ang kanyang naging suliranin? A. Kung paano siya makapagtatapos ng kolehiyo. B. Kung paano niya gagawin ang mga gawaing bahay. At C. Kung paano siya luluwas sa Maynila. Ano ang naging suliranin niya ni Grace? Tama. Letter A. Ito ay kung paano siya makapagtatapos ng kolehiyo. Ngayon mga bata, sino ba ang tumulong kay Grace na makapagtapos ng kolehiyo? Kung talagang kayo nakikinig, sinong tumulong sa kanya? Mahusay, ang tiyuhin niya at ang asawa ng kanyang tiyo. Ngayon mga bata, sino ang nakakuha ng 5? Magaling. Bigyan ng 5 bagsak ang sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Sino man ang 4 na nakuha? Sino ang nakakuha ng 4? Mahusay. Bigyan ng 4 na bagsak. 1, 2, 3,
4, 5. Ngayon, sino naman nakakuha ng 3? Okay, bigyan ng 3 bagsak. 1, 2, 3. Ngayon, sino nakakuha ng 0 to 2? Sino nakakuha ng 0 to 2? Okay. Pagbubutihan nyo ba mga bata? Maliwanag ba? Ngayon, uunawain ninyong mabuti ang kwentong binabasa at upang masagutan ninyo ang mga katanungan sa inyo na ibibigay sa inyo ng inyong mga guro. Maliwanag ba mga bata? Okay, kayo ay makikinig ng mabuti palagi. Ngayon, bago natin tapusin ang ating talakayin ngayong araw, ako ay magbibigay sa inyo ng assignment o ng takdang aralin. Maglabas kayo ng inyong notebook ulit at ng inyong lapis. Ito ay isulat ninyo at bukas kukuhanin ko ang mga sagot ninyo o yung mga takdang aralin ninyo. Maliwanag ba mga bata? Okay, mahusay. Ngayon mga bata, ito ay isulat nyo na sa inyong mga notebook. Maliwanag? Okay. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang isulat ito. Tapos na ba kayo mga bata? Mahusay. Ngayon mga bata, itago nyo na ang inyong mga notebook at ito pagdating nyo sa bahay ay sasagutan nyo mga ito. Maliwanag ba? Ito ang pamimilian. Ito ang pamimilian. A. Ginawa na. B. Ginagawa pa. At letter C. Gagawin pa lamang. Maliwanag? Ito ang inyong pamimilian. Isulat nyo na mga bata. Letter A, ginagawa na. B, ginagawa pa. O, gagawin pa lamang. Okay. Itago nyo na ngayon ang inyong mga notebook. Okay, class? Ngayon, pwede na tayong magsiuwi. Pwede na kayo magsiuwi mga bata. Kayo ay uuwi sa inyo agad, ha? Huwag nang pupunta kung saan-saan. At huwag nang maglalakwat siya. Maliwanag ba? Okay, mahusay. Maari na kayong umuwi. Kayo ay palaging mag-iingat. Huwag niyong kakalimutan sagutan ng assignment, ha mga bata? Okay.